Sige. Lang yan. Strong Igorot at work! Hindi ko humakuha maghilamos at magsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! Ilips-tulis mo yung edits ko, bobo. Hindi pa nasiset up. Ngayon pa. Maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Hold up to! Bye-bye! Bye-bye! Nagat ako. Makagago! Putang ina mo! Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, di paano babarilin kita sa ulo? Kalukol la, sa ulo mo, kalbo to, plaka ko. Ano mangyari? Hindi kita iiwan dahil gago ka! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Ano naman nga pala to? At syempre mga kahombre ko, alam nyo na! Today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest support sa balat ng social media, mga kahombre ko. Ang taong nag-feeling matapang. Kung meron taong debunker na hindi pwedeng i-debunk, ito po, yung trash talker na hindi pwedeng i-trash talk, mga kahombre ko. Kasi it's either magpapaawa or iiyak at magkakaso. Ang taong gumagawa ng sarili niyang batas, mga kahombre ko, pati batas sa sarili mong mundo, dadalhin mo dito? Tanga! Isa ka pang bobo! The biggest damayero, ang taong mahilig mandamay ng mga taong wala namang kinalaman sa social media world. Una, nag-name drop ng isang negosyante, mga kahombre ko. Ang may-ari ng challenge na si Lopez. Grabe yan! Kaso ka tuloy? Oo! Pangalawa, gumamit ng isang batang in-interview niya para magsinungaling, mga kahombre ko. Ito na, sasabihin ko na, boss ko na ngayon, boss ko to. Kilala ko to, matagal na eh. Ano kami neto? Friendship kami neto. Teka muna! Tapos yung pala, mga kahombre ko, tinuruan niya lang pala itong batang ito. Po yung inaperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat ng sinulat nila about po kay Sir MG. Sinungaling ka talaga! Pagkagamit niya sa batang yan, ito ang sinabi niya. Nakapasok ka sa bahay ko, bata. Nakita mo kung ano kaya kong gawin. Pasalamat ka nga, nakalabas ka ng buhay sa bahay ko eh. Hay nako! Ungas! Talagang patong na kaso talaga sa'yo this coming 2026. Di pa sasalamatan kita. Katanga nito. Ilang inosente pa ba ang idadamay mo? Tandaan, mga kahombre ko, tandaan para sa mga future na lalapit kay Kulaong. Sabay-sabay, ha? Lahat ng dumidikit kay Kulaong, mamalasin. The greatest of all time sa pagiging sinungaling. Sa 10 sinabi niya, ano yung sunod? 11 ang kasinungalingan. 11 po ang kasinungalingan. Norman Gusgusid, aka Boy Supot. Palakpakan sa ulo ang putang inang yan. Yeah! San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sa mga hindi nakasubaybay, meron ho tayong 46 videos ukol kay Norman Gusgusid, mga kahombre ko. Grabe yun! Maraming salamat sa gatas mo, ha! At ayon sa mga kupal na intelektual sa balat
ng social media, mga kahombre ko. Ito daw ay gatas! Nagatas! 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 Nagatas, mga kahombre ko. Grabe! And we are still making millions! Paldo! Kayo ang mga tunay na demonyo! Noong December 21 ay in-upload natin ang huling video natin kay Norman Gusgusin, mga kahombre ko, para sa ating Season 2. Hey! Yang kagaguhang mong yan, yung kagaguhan natin, ang kailangan ng ating mga kababayan. Season 3 na po ngayon, mga kahombre ko. Matagal kaming nawala dahil kami may pamilya. At syempre, nagbakasyon kami ng almost 3 weeks. Kasi nga, holidays, meron akong pamilya. Imagine nyo, mga kahombre ko, kahit nga si Mingad may pamilya, si Norman Gusgusin lang naman na walang pamilya. Nagbakasyon mag-isa sa isang hotel? Oo, grabe naman kalungkot ang buhay mo. A sad story. A man full of sorrows, mga kahombre ko. Nakakalungkot ho at nakakaiyak na pagkatanda ng tao na ito. Oo. Ang kasama niya lang ay si Casper! Casper! Si Casper mamaya ang dating. Oo, syempre pinagbakasyon ko muna sa pamilya niya. Ano ka ba? Pamilyado yung tao. Ako lang ang walang pamilya, wala nagmamahal sa akin eh. Oo, kaya nag-iisa na lang ako. Ngayon ay mukhang ilalaglag pa siya ng isa sa mga naging tao niya na si Ian. Abangan niyo yan. Nako, tibay ang init. Oo, dapat ho ako dapat ako ay nasa biyahe. Oo, dapat hindi ako magse-celebrate ng Pasko rito sa atin, sa Pilipinas. Ay, kaso nagbago po yung isip ko. Sabi ko, wag na lang. Yung gagastusin ko, siguro ipakain ko na lang sa mga bata na lansangan ngayong Pasko. Kanina, actually, nasa loob na ako ng eroplano eh. Hindi ko alam kung ano yung nakain ko. Biglang, sabi ko, yung gagastusin ko rito sa... naisip ko lang, nagkaroon bigla ng change of heart. Hindi pa naman naisasarado yung hindi pa naisasarado yung cabin. Nag-scroll ako sa social media. And then, nakita ko yung may mga magpapaskong nasunugan, may mga magpapasko sa lansangan. So, bigla, as in, change of heart talaga. Immediately, bumaba ako ng aircraft. Sabi ko, yung gagastusin ko dito sa isang beach resort kung saan para makapag-unwind man lang ngayong Pasko despite of so many negative bombardment towards me. Naisip ko, let the bombardment bombard me. Yun yung naisip ko. And sabi ko, yung i-spend ko rito na resources, why na hindi ko na lang ipamahagi sa mga higit na nangangailangan. Norman Gusgusin naman, napasobra at napalabis ng kaunti ang iyong panunood sa mga drama movies. Anong sinasabi mo na ikaw ay nakaupo na sa eroplano, tas lumapag ka para lang tulungan at nagka-change of heart ka? Ano ka? Baliw! Mga kaomra naman, wag ho kayong magpapadala sa mangusin mentality, ha? Kasi ho, alam nyo naman, sa mundo natin, ha, hindi ho sa mundong binuo ng imahinasyon ni Norman Gusgusin, ha, ay hindi ho po pwede yun. Once na ikaw ay nakapasok na sa eroplano, yun na yun. Kahit ano pa ang palitan mo, mag-change of name ka, mag-change of identity ka, magdagdag ka ng birthday mo, at kung ano-ano pa, ay hindi yan uubra, Norman Gusgusin. Kasi once na nasa loob ka na ng airplane,
Iyon na yun! Mga kahombre ko, naranasan ko maging OFW at naging sobrang hirap ng sitwasyon ko. Trabaho, walang katapusan trabaho, at syempre, sakripisyo. Alam niyo yun, yung hard-earned money nyo, wag nyo nang ibibigay pa sa mga pinagpapadalahan nyo ng pera. Kasi sa panahon ngayon, yung mga pinagpapadalahan yung ibang mga application or physical ng pera, napakalalaki ng transaction fees. Kaya dito ka na lang sa TapTap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. Huwag mo kaming pinaglololoko, Norman Gusgusin, kasi hindi kami pinanganak kahapon. At hindi kami magsi-50 anyos na may mentalidad na katulad ng sayo na patong na kaso ng cyber libel ang kinakaharap sa edad mo na yan, kasing tanda mo na halos yung prosecutor o yung judge, tas haharap ka sa kanya na ang kaso mo ay cyber libel. How sad! Dapat man lang sa edad mo, iba na yung kaso kinakaharap mo, di ba? Grabe, cyber libel, antindi mo naman. Ikaw talaga ang pinakamalaking kulaong sa buong Pilipinas. Lap trip talaga, napakasaklap na nangyari sa buhay mo. Oo! Katulad nga ng sinabi ko, kung tatanggapin mo yung pagkakamali mo, hindi kabawasan sa lalaki ang pagtanggap ng kamalian. Kasi ako ganun din. Pag nagkamali ako, isinusubsub ko yung pride ko sa anos. Pag nagkamali ako, isinusubsub ko yung pride ko sa anos. Yes. Minsan. Yes. But, sabi ko nga, kung sa tingin mo, napapagod ka, sa tingin mo, tanungin mo yung mga abogado mo. So, yun lang hinihingi ko. Pumunta ka sa harapan ng bahay ko. Wala nang video-video. Let's come to the agreement. Humingi ka ng tawad. Ipagkakalob ko yung kapatawaran sa'yo ngayong Pasko. Norman Gusgusin naman. Kahit pa ingud-ngud mo sa anus ni Casper ang pagmumukha mo, hindi naman kita uurungan. Anong paghingi ng pasensya? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo akong igagaya sa mga nagkaso sa'yo dati. Yung mga nagkaso sa'yo kasi dati, afterwards, nawala na ng interest sa'yo. Ako, Norman Gusgusin, hanggat may 100,000 views, hanggat kumikita ang video ko sa'yo, gagatasan talaga kita hanggang yung gatas ay magkulay pula na. Magdugo na. Gets? Talagang hindi kita tatantanan, hindi talaga kita titigilan, Norman Gusgusin. Trust me with this. At kada hearing, makikita at makikita mo ako dyan. Oo, sa tuwing makikita mo ako, yun yung panahon na ayaw mo na lang umattend. Kasi talagang ibibideo ko yan. Gusto ko makita yung tsura mo at gusto ko na makita rin ng mga kahombre ko yung magiging itsura mo. Oo! At saka duwag yan. At least sa'yo, Jason Warnaculahewa, binibigyan kita ng patas na laban. Ito, sinasabi ko sa'yo, may hearing tayo ngayong May hearing tayo ngayong January 7 at saka January 14.
hindi mo pinadala doon sa address na kung saan ako yung unang nagkaso sa'yo. May address ako doon sa kaso ko sa'yo, pero hindi mo doon pinadala. O, pinadala mo pa rin sa Warsaw, sa temporary residence ko. Eh, alam mo naman kung nasaan ako dahil pinopost nyo nga yung bahay ko. Kahit saan ako lumipat, kalilipat ko pa lang. Nakapost na. Sino hindi matatakot sa pinaggagawa nyo? Eh, bala ko na nga uling umalis dito sa bayanihan dahil sa mga pinaggagawa nyo. At Norman Gusgusin, hindi lang ako may alam ng address mo. Buong social media world alam ang address mo dahil sa kaeng-engan mo, ikaw ang naglabas mismo na address mo. At hindi lang yon, Norman Gusgusin, inilabas mo rin yung huling address mo, inilagay mo pa sa titulo ng video mo. So ngayon mga kahombre ko, at kahit ho sa mga prosecutor na nanunood dito, makikita nyo kung anong klase yun ng mentalidad at tao itong tao na ito mga kahombre ko. At ito pa, Pero ikaw lang. Pero yung grupo nyo, yung FG group, hindi kayo mapapatawad. Unang-una, paano mo patatawarin ng tao na hinahanap mo pa lang? Sabi ni Michael Mitch, kasi patas kang lumaban sa FLM. Sila mga traidor na basher. Totoo. Maaring ako talaga. Totoo, maaring ako, mawarant ako. Dahil nga po, 4 yung kaso, hiwa-hiwalay. May nagkaso, pamilya niya, tapos yung asawa niya, tapos siya. ano? Ako lang ang mapapatawad mo. Abay, salamat naman, Norman Gusgusin. Mapapatawad mo pala ako. Kaso hindi ko kailangan ng patawad mo. Ang kailangan ko, alam mo ano, Norman Gusgusin? Magrepent ka. Panagutan mo lahat ng kasalanan mo at buksan ang mga mata ng mga taong maari pang maniwala sa iyo in the future. Just a complete awareness. Ano bang habol natin dito mga kahombre ko? Ang literal na panagutan ng tao na ito. Ang mga ginawa niya sa akin sa loob ng kulungan. Kaso lang, alam naman ho natin ang due process. At isa pa mga kahombre ko, halata mo, nakabadong-kabado na ho si Norman Gusgusin. Talagang hindi na ho umalis doon sa kanyang tinitigilan na hotel. Ayaw mo na sa lupa mong address, ayaw mo na sa tunay na bahay. Kasi ikaw rin mismo nagsabi na mukhang malapit-lapit na ang warrant mo. Oo, at ito pa mga kahombre ko, malupit. Matalino rin ho si Gusgusin. Kasi syempre, makunat ng balat niyan. Matanda na yan eh. Kaya naisip niya rin na kapag nasa hotel siya, safe siya mga kahombre ko. Kasi hindi po enough ang warrant of arrest. Dapat meron ding search warrant. Oo, di ibig sabihin, iba pang trabaho yon para sa amin. Tama? Walang problema doon, Norman Gusgusin. Ibibigay namin lahat yan. Mahoyo ka lang ng kahit 2-3 araw kung makakapag-bail ka. Yan ang problema mo. Malay mo itong mga kasong nag-aabang sa'yo very soon ay hindi lang isa, hindi lang 2, hindi lang 3, hindi lang 4. Patay ka ngayon. Saan ka kukuha ng pambail? Oo, di ba? Gusto mo ng problema, di ba? Magbigayan tayo ng problema. Walang problema doon. Sabi ko sa'yo, haharapin ko yan kahit saan. Kahit kailan. Kasi hindi ka mananalo sa akin. Mapa social media man yan. Personal o kasuhan o paramihan ng pera. Hindi ka mananalo. Pero ako, itinago mo. Hindi mo pinadala doon sa address na kung saan ako yung unang nagkaso sa'yo. May address ako doon sa kaso ko sa'yo, pero hindi mo doon pinadala. Anong sinasabi mo na itinago ko ang sabina mo? Ikaw ang nagtago ng sabina ko. At ito ho ang address na binigay niya na hindi ko naman address. At dito mga kahombre ko, papatunayan ko sa inyo na hinabol talaga namin yan. Pinadala pa namin through LBC. At ito ho ang lumabas. Tapos sinasabi na wala ka na daw sa bahay, nag-moved out ka na. Aba, hindi ko nakasalanan yun, Norman Gusgusin. Hindi mo kahit kailan pwedeng pahabulin ang batas sa'yo.
ikaw ang hahabol sa batas kung ayaw mo ng warrant of arrest. Ano yan? Ganon-ganon na lang katangang batas sa Pilipinas, mga kahombre ko? Kunwari may mga kaso kang iniiwasan, magpalipat-lipat ka lang ng iyong tinitirahan, okay na yon? Syempre, hindi ho ganon yon. Nilalaro ho ni Norman Gusgusin ang batas. At ilalaban niya yan. Sasabihin niya, aba, hindi naman ako dyan nakatira. Wala nang pakialam ang batas doon. At yung sinasabi mo na ikaw ay sa Pasay magkakaso? Minahal namin ang mga taga-Pasay. Kaya mahal ako ng taga-Pasay. Yun. At marami tayong kaibigan dito. Hindi na ako magne-name drop. Dito na lang tayo magsubukan uli. Kaya nga, kukunin ko na yung residence ko uli dito. Kukunin ko yung residence ko dito. At dito, lahat ng kaso i-refile ko rito. Ang kaso, pag na-dismiss, pwedeng i-refile yan eh. So, i-refile ko lahat dito yan. Lahat ng kaso na madi-dismiss. Yung kinaso ko sa kanila, pag na-dismiss, i-refile ko rito. Gagawin ko rin sa kanila. Diba? Ganun lang yun. Then, tsaka tayo magpaiyakan. Hindi ho pwede yan, mga kahombre ko. Alam niyo kung bakit? Kasi dapat minimum 6 months ka may residency sa isang syudad bago ka makapagkaso. Ha? Kung hindi, katakot-takot na forum shopping na naman yan. Bakit ba ang ob-ob mo? Ano ba talaga laman ng utak mo? Ha? Ano ba? Ikaw ba ang gumagawa ng batas sa sarili mo? Yan batas na yan, ibang sarili mo nalagyan na kasi pang eng-eng yan eh. Hindi yan tatanggapin sa tunay na buhay, ha? Hanggang dyan ka na lang, Norman Gusgusin. Tigilan mo na yung mga pinagsasabi mong palpak, Norman Gusgusin. Kasi hindi maniniwala ang mga tao dyan. Tapos na yan, Norman Gusgusin. Hindi namin tinago ang kaso namin sa'yo. Ikaw ang nagtatago. Ngayon, pumunta ka pa sa isang lungga. Sa tingin mo, hindi ka mahahanap, hindi ka makukuha dyan. Ay, nako! Ganyan na palang kahinaan, tingin mo. Sa batas ng bansang ito, ano? Tingnan natin. Boss, yung isa daw picture. Mamaya na. 500 yung ano. 200 lang. Binigay. Kita nyo, reaction na yan, mga kahombre ko. Halata ho, natamad na siya sa inyong lahat. Mamaya na. Pakitang tao niya lang yan. Ito ho, ang tunay niyang ugali. Mamaya na. Kita mo na? Ayaw ko magpa-picture. Ano ka ba naman, Casper? At ano kayong 500 tas 200 lang? Siguro 200 lang yung perang binigay mo, no? Tas 500 ang kailangan. Nako! 500 yung ano. 200 lang. Binigay. Di minute niya tulad ng pagkamute niya nung dumating ako sa kanyang subdivision. Gagawin ka namin katuwaan ng mga supporter ko. Di ba? Nasaan? Nandiyan, boss, sa labas ng village. Andito ako sa loob ng sasakyan. Pinagkakaguluhan tayo ng tao ro sa loob. Siyempre, hindi maiiwasan na marami magpapapicture at magpapashoutout. Grabe to, mga kahombre ko. Siya daw ho ay pinagkaguluhan. Tingnan nga ho natin kung totoong pinagkaguluhan siya. Grabe, mga kahombre ko. Parang hindi naman siya pinagkaguluhan. Parang hindi nga siya tinitingnan, mga kahombre ko. So, in short, kasinungalingan na naman to. Grabe! Nasaan dyan yung pinagkaguluhan, Norman Gusgusin, ha? Kahit nga isang tao walang lumapit sa'yo. Alam mo, sa Kamel Muhammad, sa totoong buhay, wala tayong kalaban. Social media, ilan-ilan lang yan. Bilang na bilang ko nga yan eh. Yung kalbo na taga-Chaong, yung taga-Kidapawan na mukhang butike, yung nasa US na may anak na Mongoloid, si Mighty Buraot,
Yung nasa US na may anak na mongoloid. Grabe mga kahombre ko. Hanggang ngayon talagang pinapangatawanan niya yung sinasabi niya. Mga kahombre ko, take note. Totoo po mga kahombre ko na special child ang anak ng ating kaibigan na si Mighty Manong. At ito pong salita na to ni Norman Gusgusin ay sobrang foul. Yung nasa US na may anak na mongoloid. This is outside of this world. Imagine niyo mga kahombre ko, kayo ang may anak na special child. Tas ganto-ganto lang ho na pagsalitaan ng isang tao na wala namang bilang sa buong mundo. Yung nasa US na may anak na mongoloid. But, maraming nakikinig. At maraming nanonood na mga basher sa kanya. Pero still, nasa social media pa rin. And published. And at the same time, huwag niyong kakalimutan mga kahombre ko, maraming maaaring mga pamilya niyo ang nakapanood dito. Maraming kaibigan niyo nakapanood dito. Anong maiisip mga kahombre ko ng pamilya niyo? Sinasabihan ang anak mo Yung nasa US na may anak na mongoloid. ng isang taong tulad ni Norman Gusgusin. Hindi ho ba nakakagalit ito? Hindi ho ba dapat wag idamay ang mga taong wala namang kinalaman dito sa storya na to? Kung galit ka sa ama noong special child, doon ka na lang sa ama magalit. Nasaan ang pagka-humanitarian mo dito? Naawa ka sa mga tao pero sa batang walang kinalaman sa laban na ito, madalas mong banggitin at sinasabi mo pa ng harapan. Humanitarian ka tapos wala kang pagtingin sa batang nakakaawa naman. Di ba? Pero huwag ka mag-alala, Norman Gusgusin. Si Mighty Manong ay malawak ang pag-uutak. At alam niya rin na di hamak naman na mas matalino at mas minamahal ang kanyang anak. Kesa sa'yo, nakakahiya kang tao. Grabe, nakakagalit yan, mga kahombre ko. Ang dating security ni Gusgusin na si Ian ay nagawang magsalita laban dito. Ganda tanghali po. Ako po si Ian. Nananawagan na sana ay makuha kong aking natitirang sahod kay FLM. Yun po ay para po sa pamilya ko. Maraming salamat po. So, nagawa ho mag-live ni Attorney Sabi kasama si Ian, mga kahombre ko. Oo. Nanalo po ako ng FLM. May mga bagay na pinapagawa sa amin katulad ng magkasinungaling. Pinapagawa po sa amin. Ilan taong ka na? Ano po? 40 na po sa March. 40 ka na. March ano ka? 23 po. Aba. March 30 ako. Taal ka bang taga dito? Opo. Taga dito po talaga ma'am. Presidente po talaga. Tinanggal mo na yung mga video? Na sa ano po? Oo, yung panawagan mo? Opo. Ang nag-post po nun ma'am si po makapuli po. Tapos binura po. Okay. You work with me? You'll go places. Gusto ko lang straight tayo. Kapag sa aking kapumanig, maayos buhay mo. Kapag bumalik ka kay FLM, Malabo na po ma'am. Ayoko na po ng ano. Bangungot ma'am. bangungot talaga yung amoy pa lang nung bangungot na eh. Ano po ma'am eh. Oras lang po ng pahinga namin. Pipilit na kami gumising para mag-live. Ayos. Iyan sa 7, susunduin kita. Opo ma'am. Tapos, we'll sit down live for that interview. Sana wala na tayong ibang kakausapin, ha? Okay. Mag-iingat ka. Kapag may kailangan ka sa akin ka lumapit. 5,000. Yeah. Bali, hindi na po ako naglalabas mo. Gawa ng alam din po yung bahay ko niya. May Casper po. Alam ni Casper ang bahay mo. Kaya di po ako dumiretso dito po. Kapag may problema, tawagan mo ako. Opo ma'am. Ha? Kapag ginulo ka ni Casper, sabihin mo padadampot ko siya sa mga pulis Carmona. Opo ma'am. Kasi yung background po niyan ma'am, nagpapanggap na ano, nakakakong grasa. Yan po mga, Yan talaga ang lakad niya. matulad po nung kunento niya po sa amin sa ginawa niya sa bar ni Jaime Soler po. May kunento niya po Pinsan niya kasi yun, kaya nagagawa niya yung kalokohan na yan. may sinaksak po siya doon na nagpanggap po siyang taong grasa. Mag-iingat ka lang din, pero wala silang kapasidad lumaban ngayon. Kasi sabi mo nga,
Wala na nga makain dun sa bahay eh. Ma'am, kailan pa mo kayo umalis doon? Bali na po, sir, December 14. Nakakuha po kami ng tiyempo ni EJ. Yung bagong tawa. Kausapin mo si EJ kung gusto rin magpa-interview, sabihin mo sa akin. Cairo po, tunay na pangalan po niya, Cairo. Sairo. Opo, nagpunta po siya sa Batangas, hindi rin po siya umuwi sa kanila, ma'am. Ah, Batanggenyo ba? Hindi po, taga-GMA din po. Kasi Ah, taga-GMA. Anong tawag nyo kay FLM pag nasa bahay? Norman o Francis? Boss po, boss. Boss. Francis po. Ayaw po yung magpatawag na Norman. Ah, ayaw magpatawag na Norman. Ang layo ng ano. Nagkasakit po kasi ako, may isang piraso ng gamot, hindi po ko nabilihan. Wala naman po ako sa bahay na, dahil hindi mo pa po nakakaroon ng budget naman. Oo. Kain lang po. Kain lang. Natiis yung mga natili sa kanya ng mga Sir, ang alam ko po kasi si Casper is talagang sanggang dikit po sila. Magkumparo po sila. Tapos marami po silang gustong mag-interview na palalabasin po ng tao, mga hindi po natuloy. Ang natuloy lang po yung Joshua na nagpanggap po si OG Secret po. mabuti yung nanawagan kayo, lumayas na kayo. Kasi natakot na po kami, sir, gawa nung nagsabi po sila may iwan muna kami doon, eh masama akong pakiramdam ko noon. Eh kasama ko po yung bata na papalamig daw po na muna dahil baka po may dumating daw pong warrant. Kasi may Sinong may darating na warrant? Si Mangusin? Apo. Okay. So, umalis po sila ng December 14 na madaling araw. Okay. Tapos ang narinig ko po sa usapan nila ng dalawa is Pasay po. Tapos nagulat na lang po, nag-live na sa Baguio daw sila. Kaya ang alam ko po sa Heritage lang. Tapos nung nalaman po nilang wala na kami, bumalik po siya sa bahay. Tapos nagalit po sa akin na bakit daw ako lumayas. Lagad daw po akong takot. Oo. Boss, ako, masama akong pakiramdam ko. Okay. Hindi ko kaya magtrabaho. Siyempre, 10 pa anong kakain dahil di po ko gagalaw, di po ko kakain. Correct. Nag-umpisa lang po ako umalis. Sabi niya, hindi. Traidor kayo. Iniwan niyo ako. Sorry. Tapos sabi ko, boss, baka pwede kong makuha kapiraso sahod ko. Yung natitira para sa pamilya ko. Sabi sa akin, wala na akong pakialam sa'yo. Mag-ingat ka na lang. Yun na po sinabi sa akin. Kaya hindi po ako dumiretso sa amin pa uwi. Nung una pa lang ba, bago mangyari yan, naniniwala na kayong Marcos yun? Ang ayon po sa kwento ni Casper po is Marcos. Yung nakita ko po ng personal, siyempre po, tayo po may kanya-kaya po tayo paningkot ng tao po, di ba po? Malayo po talaga sa itsura. Opo, malayo po talaga. May group po siya na Nagawang mag-live ni Casper ukol dito. O kaya ako nag-live, no? Ito yung issue ni paring Ian. Ay, sabagay, hilaw na kumpare ko yan, paring Ian. Buti na lang, hindi natuloy na naging kumpare ko yan. Ganun pala. Pare, sa totoo lang, ikaw may diferensya eh. Ikaw yung may diferensya dun sa issue mo na yan. Kailan ho ba nagkaroon ng diferensya si Norman Mangusin at si Casper para sa kanilang dalawa? Siyempre, kwento nila yan. Masama yung ibang tao dyan. Obviously naman, mga ka-hombre ko, di ba? Na parang yung dati kong tao yata na nananawagan na makuha niya yung kanyang natitira sweldo para daw sa pamilya niya. Parang lumalabas pa sa tao tayo. Hindi ka rin yung pangyayari. Unang-una, hindi ako nag-hire sa kanya, si Casper. So, ngayon, inabandon niya yung trabaho niya while wala kami. Umalis siya rito, iniwan niya yung bahay na nakabukas. Buti na lang kamo, tumawag ako doon sa tao ko at pinapuntahan ko, pati sa mga guard, pinapuntahan ko. Sabi ko, pakilak nyo na lang. Ngayon. Ngayon, that time, sabi ko, Casper, yung natitirang sweldo niyan, may bali naman yan. Tumagal siya sa akin mga 21 days. O 21, mga ganon. Sabi ko, Casper, bigay mo yung natitirang sweldo niyan. O, eto, pera. Oo. Total, ikaw naman ang nag-hire dyan. Ayun. So, ewan ko kung anong pag-uusap nila. Basta ako, wala na akong pakialam dyan. For your information, 2,000 mahigit na lang yung natitira sahod nung tratadong yon. Inabandon na niya yung kanyang trabaho. Di ba? Iyon yun. At, wag mo sabihin hindi binigay.
na kay Casper yung sahod niya. Pinakukuha ni Casper sa kanya. Anong ginawa niya kay Casper? Binlock niya. Kaya pwede ko sabihin dyan sa tratadong yan, titingnan ko pa, mga ilang araw, bigyan nyo ako 2 days, i-update ko kayo kung magnanakaw ba yung iyan na yan o hindi. Bigyan nyo ako 2 days. I-update ko kayo kung magnanakaw ba yan o hindi. Ayoko naman magsabi nang wala pa namang katotohanan. Di ba? Gusto mo ng ganito? Sige, ibibigay ko sa iyo yan. Mukhang mali ka, Norman Gusgusin. 5,000 pa ang sahod na natitira ni Ian sa'yo. May point ka naman sa sinabi mo. Napakaliit na halaga lang yan. Hindi mo pa ibibigay. Kaso lang, ginawa mo. And actually, legit yan. At hindi lang yan ang una. Naalala nyo ba si Joshua? 50,000 daw ho ang ibibigay ni Gusgusin, pero magkano lang ang binigay ni Gusgusin? Gawin ko na lang daw po para daw po makuha ko ng 50,000. Nung pagkatapos po namin, di po nila ako binigyan lang po nila ako ng 2,000. Tapos po, sinabihan po nila lahat po ng guard doon na wag daw po akong papapasukin. Dahil daw po, wag daw po ako doon. Pag nakita daw po ako bumalik doon, wag daw po akong papasukin. Para magsinungaling, mga kahombre ko. Ganon din ang ginawa niya kay Ian. Oh my goodness, mga kahombre ko. Meron pa bang bago sa storya na to? Nako, wala hong basehan ang mga kaulupungan ng tao na ito. Kasi ano sinasabi mo na hindi mo yan empleyado, kundi empleyado yan ni Casper? Sino ba pinagsisilbihan ni Ian? Hindi ba ikaw? Hulog ka na naman sa kabulastugan mo. Kaya hindi po pwede na si Casper ang magpapasahod dyan. Casper, mag-ingat ka, boy! Kasi mukhang matindi ang gagawin sa inyo ni Ian. Kakasuhan ka niyan sa dole. Patay ka. Akuin mo pang kasalanan ng boss mo, ha? Patay ka, maiipit ka ngayon. Oo, excited na kami dyan. Talagang patong na problema ang aabutin yung mag-amo. Abangan! Meron pa nga pala akong kaso sa'yo, Casper. Hintayin mo na, ha? Darating tayo dyan! Ngayon, hindi na basta-basta makokondena ang isang tao base sa screenshot o post na maaaring peke o naha. Ayun! Magpapatupad ng bagong protocol ang PNP para masiguro ang integridad ng mga ebidensya na nakuha mula sa SOCMED. Kawawa ka naman! Ayan ay under the Supreme Court's ruling. O, paano na yan, Norman Gusgusin? Naaberya mo na kami dun sa i-final mo na kami ay cybercriminal ko, no? Alam mo ba, Norman Gusgusin, na ang taong hindi naman nakokondena sa korte ay hindi mo pwede kailanman nasabihang kriminal? Kakasuhan na naman kita tungkol dyan kasi tinawag mo ang kriminal. At tulad mo, ako ay na-stress, napagod, at na-offend sa sinabi mo, ay talagang kakasuhan kita niya. Kasi tinawag mo ang kriminal. Iyakin din kasi ako tulad mo. Oo, at dahil dyan, ako ho ay manghihingi ng danyos na hindi bababa sa 50 million pesos kay Norman Gusgusin. Dahil sa pag-aaberya niya sa akin, sa ikinaso niya sa Paranaque, mga kahombre ko. 50 milyones so ang sisingilin ko sa tao na yan. Kasi ang oras ko kailanman ay hindi mo na maibabalik. Kaya kailangan mong ibalik sa akin yan. Kuwentas klaras tayo ngayon. Abangan mo yan, Norman Gusgusin. Bibigyan talaga kita ng katakot-takot na hirap. Kahit cyber libel lang yan. Na-realize ko. Oo nga naman, no? Mababa lang yung cyber libel. Kaso, paano kung napakarami na? Ayun, doon ka madadali. Dik-dik ka ngayon. Oo! Alam mo, sa totoo lang, diyan sa Paranaque, di ba, nalipat ako dyan. Kaya lang naman ako lumipat dyan para mapalapit sa anak ko dyan sa BF Homes. Sa totoo lang, mahina tayo dyan. Wala tayong ganong kakampi dyan. Doon nila tayo naisahan. Ngayon, kukunin ko uli yung residency ko sa Pasay. Para lahat na magsalita sa akin ng pangit, diretso kakasuhan ko agad dito sa Pasay.
Dito kami magbakbakan sa Pasay. Di ba? Ipakita nila yung mga tapang nila dito sa Pasay. Magsama na sila. Ayan. Dito kakaldagin ko sila. Makakating sila ng kaldag dito kapag ka nagkamali sila. Di ba? Doon sa BF Homes, wala eh. Kontrolado ng mga basher natin yan eh. Pero mo, puta, nasusundan pa talaga yung paglipat ko ng subdivision. Napapasok, nabibidyohan agad yung bahay ko ron. Diba? Paglipat ko ulit, kalilipat ko pala, nabibidyohan agad. I have decided to go back kung saan ako talaga nagsimulang mangat. At dito yun. At saka mahal ako ng taga-Pasay. Bakit? Dito sa Pasay, nung nagkaroon ng monsoon, noong 2013, kasama ko yung tsahin ko, si Fortuna. Minahal namin ng mga taga-Pasay. Kaya mahal ako ng taga-Pasay. Yun. At marami tayong kaibigan dito, hindi na ako magne-name drop. Dito na lang tayo magsubukan uli. Kaya nga, kukunin ko na yung residence ko uli dito. Kukunin ko yung residence ko dito. At dito, lahat ng kaso, i-refile ko rito. Ang kaso, pag na-dismiss, pwedeng i-refile yan eh. So, i-refile ko lahat dito yan. Lahat ng kaso na madi-dismiss. Yung kinaso ko sa kanila, pag na-dismiss, i-refile ko rito. Gagawin ko rin sa kanila. Diba? Ganun lang yun. Then, tsaka tayo magpaiyakan. Saan naman nakakita? Ang gagaling nila, di ba? Nagtulong-tulong na lahat. Merong vlogger, may mga lawyer, ang dami nila eh. Mga 4 yata yung lawyer eh. Diba? Eto pa rin ako. Scammer. Araw-araw ako naka-live. Sabi nyo, makukulong ako ng August, September, October, November, December. Ngayon, January na naman. Sige. Pero habang araw-araw na nakikita nyo ako, isa lang ang ibig sabihin nun, total failure kayo. Di ba? Total failure kayo. Di ba? Bakit? Kasi protektado ako ng Diyos ko. Anong sinasabi mo na ikaw ay mahina sa Paranaque at kami ay malakas sa Paranaque at dito ka namin or dito kita na isahan? Anong pinagsasabi mo? Di ba ikaw nga ang may kilala sa Vice Mayor? Shoutout na rin kay Vice Benjo Bernabe. Vice. Yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin. Ano ka ba, Norman Gusgusin? Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. At ito, nananawagan ho ako sa lahat ng bumubuo ng Hall of Justice sa Pasay. Ayan, pakinggan nyo. Mukhang may connection daw ang tao na ito sa Pasay, Kaya mahal ako ng taga-Pasay. Yun. At marami tayong kaibigan dito, hindi na ako magne-name drop. Dito na lang tayo magsubukan uli. Kaya nga, kukunin ko na yung residence ko uli dito. Kukunin ko yung residence ko dito. At dito, lahat ng kaso, i-refile ko rito. Ang kaso, pag na-dismiss, pwedeng i-refile yan eh. So, i-refile ko lahat dito yan. Lahat ng kaso na madi-dismiss. Yung kinaso ko sa kanila, pag na-dismiss, i-refile ko rito. Gagawin ko rin sa kanila. Diba? Ganun lang yun. Then, tsaka tayo magpaiyakan. So ako ho ay nananawagan sa Pasay. Totoo ba na maraming koneksyon ang tao na ito sa Pasay? Kaya doon naman daw niya kami kakasuhan para naman tumaas at kami ay matalo. Totoo ba yan or hindi? Kasi kung totoo yan, ay masama ho yan. Illegal yan, mga kahombre ko. Hindi ho po pwede yan. Di ba? Umamin ka nga na kahit illegal, gagawin mo para sa'yo. Nuknukan ako ng sinungaling nun. In what reason? Bakit ako nagsisinungaling? To protect my interests, to protect my business, and to protect my pocket from the profit I have gained in my business. I really don't care if there is an illegal or legal. If there is necessary for me to lie, I lie. Pero merong one thing in my heart na meron ako kahit na sinungaling ako. Ano yun? Yung magmahal sa tao. Grabe! Anong gagawin mo? Ulitin nga natin. Nuknukan ako ng sinungaling nun. I really don't care if there is an illegal or legal. Ano yun? Ano yun? I really don't care if there is an illegal or legal.
Ay, grabe. Kaya pala gusto mo sa Pasay kasi may connection ka doon? At marami tayong kaibigan dito, hindi na ako magne-name drop. I really don't care if there is an illegal or legal. Ay, naku Norman Gusgusin, hindi ata maganda yan. Mukhang talagang gagamitan mo kami ng katakot-takot na connections mo sa Pasay. Mahina tayo dyan. Wala tayong ganong kakampi dyan. Doon nila tayo naisahan. Ngayon, kukunin ko uli yung residency ko sa Pasay. Para lahat na magsalita sa akin ng pangit, diretso kakasuhan ko agad dito sa Pasay. Ano? Ulit! Illegal? I really don't care if there is an illegal or legal. Kasinungalingan? Nuknukan ako ng sinungaling nun. In what reason? Bakit ako nagsisinungaling? To protect my interests, to protect my business, and to protect my pocket from the profit I have gained in my business. I really don't care if there is an illegal or legal. Oh my God! Hulog ka na naman sa katarantaduhan mo! Sir, ano po difference ng FLM? Palaban sa harap ng kamera at sa FLM sa mga mahal niya sa buhay. Walang difference. Patas. Sa akin kasi equal ang tingin ko sa pamilya ko, sa anak ko at sa mga tao. Equal, yes. Kung paano ko minahal yung aking anak, ganun ko rin mahal yung kababayan ko. Nothing more, nothing less. Yeah. Ayun lang. Siguro sabihin nila sira ulo ako, but that is the reality of my feelings. Kung gaano ko kamahal yung may related by blood, ganun ko rin naman din kamahal yung hindi ko related by blood, as long that they needed me. And in fact, mas nagiging harsh pa ako sa blood related ko. Oo. Kasi ayoko na hindi porket kadugo ko sila ay uunahin ko sila. Hindi ganun. Yun. Ganun ako. May pagkakataon na kamag-anak ko talaga. Pero pag sinabi kong kahit di tayo magkita hanggang sa magtakip yung aking mga mata, paninindigan ko yun. At wala akong pinagsisisihan. Kasi yun yung ibinigay sa akin ng Diyos na karakter ko eh. Oo. Yung hindi may kamag-anak ako at saka supporter ko. Nag-away sila. Maniwala ka ba na mas kinampihan ko yung supporter ko kaysa sa kamag-anak ko? Bakit? Yung supporter mo, hindi mo yung kadugo. Oh, hindi mo yung kadugo. And yet, ipinaglalabang ka. Abi, galing sa Diyos yan. Oh, hinipo ng Diyos yan. Hindi mo yung kamag-anak. Hindi mo yan pinalaki. Hindi mo yan pinakain. Hindi mo nakita yung paghihirap niyan. And yet, sinusuportahan ka. Aba, bigay ng Diyos yan. Dapat pahalagahan mo yan. Ganun yun. Nung nasa kulungan ako, ginagamit yung pangalan ko, kadugo ko pa. Anong ginawa ko? Kahit di tayo magkita habang buhay, wala tayong problema. Ganun yun eh. Ba't ganun ako mag-mentalidad? Abay, piruin mo ito, let's say may supporter dito. Yan, hindi mo yung kadugo. Hindi mo pinakain, hindi mo inlagaan, you never walk the path they have traveled. And yet, wholeheartedly, sinusuportahan ka nila. Pag kinampihan mo pa naman yung kadugo mo, bias ka na noon. Abay, gano'n naman pala. Dapat pala, pantay lang ang pagmamahal mo sa anak mo at sa mga followers mo. Ay, ang pala ho ang tamang mentalidad, mga kahombre. Tandaan niya, sinabi niya, ha? Kasi mukhang hindi naman totoo, magpa-picture nga, ayaw mo? Boss, yung isa daw picture. Mamaya na. Diyos ko naman, Norman Gusgusin. Huwag mo nang idamay ang mga anak mo, mga bata mong anak dito. Tigilan mo yan. At dito, mga kahombre ko, makikita ho natin na merong isang post na kumakalat. At dito, pinag-aalis ni Gusgusin ang kanyang mga supporters sa kanyang group chat. Akala ko ba mahalin ang mga supporter? Hindi mo nakita yung paghihirap niyan. And yet, sinusuportahan ka. Aba, bigay ng Diyos yan. Dapat pahalagahan mo yan.
Makikita ho natin mga kahombre ko na meron nag-send ng isang clip ng aking live nung ako'y nasa bakasyon, no? Makikita nyo, di ba? At bang! Tinanggal ho ni Marcos Antonio Francis Leo itong taong nag-post nito. Sa group chat niya, di ba? Huwag tanggalin, solid yan. Tagabigay yan ng info natin, boss. Dinagdag ho ni Maria ulit yung isang natanggal sa group. Francis Leo, tanggalin lahat ng fake account dito. Admin, kick mo na. Opo, boss. Inubos ko na lahat. O yan, tumawag si Bossing. Ayun mga kahombre ko, kita nyo. Praning na ho. Si Marcos Antonio Francis Leo. Ang dami niya hong tinanggal kahit kanyang mga lehitimong mga followers. Tinanggal niya na rin. Akala ko ba kasing mahal mo ang follower mo? Sa anak mo. Ano ba naman yan? Kung paano ko minahal yung aking anak, ganun ko rin mahal yung kababayan ko. Nothing more, nothing less. Wala daw tayo pera. Ito, lalabas ang kita pera. Yung leg nila boss nang nababalik Eh, yan. labas mo na nga yung isang bag dyan, potay na, nang mamamatay na sa inggit to. Boss, Oh, tingnan mo na boss. meron ako pera dito. Oh, ha? Oh, di ba pera yan? Oh, eto. $6,100. Aba, 6,000? Saan mo naman nakuha yan, mga kahombre ko? Ang totoong may pera ay hindi na kayo para pa mag-flex ng 6,000. Nakakahiya actually, mga kahombre ko. At baka daw ito'y maglabas pa ng isang bag na pera. Mga kahombre ko, kilala nyo yan. Kung totoo ho na yan ay may isang bag na pera, hindi na magsasalita, ipapakita niya na yan straight. Totoo lang. Payat pa ako, wala pa akong tulog. Kasi kaya isip ko kung saan ako kukuha ng pera. Paramdam ko, pulubi na ako. Tignan niyo naman laman ng wallet ko. Walang kalaman-laman. Pero, buti na lang, meron akong magic bag. Pakita natin laman. Kasi pakiramdam ko, pag ang pera ko, 15 million lang. Pakiramdam ko, pulubi na ako. Ayan. Ayan. So, yan. Pagka mga 15 million, pakiramdam ko naghihirap na talaga ako. Malungkot, mahirap, pero okay lang. Kita nyo naman, mga kahombre ko. Di ba? Kung totoo ho yan, malamang ipinakita niya na yan. Mamaya yan ang ipakita mong bag. Sa ilalim ay may tuwalyang kulay puti. Kita mo, dahil pera. Ang kapal, Parang gusto ko ano ba? Ayan, Mighty Buraot. Takot ako, marami, Mighty Buraot, Nakita mo, Mighty Buraot? Di ba? Kanya nung kalupit si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. The biggest ever sinungaling sa balat ng social media. Tingnan mo si Casper. Pinagpapala. Ayan si Casper. Bundat na bundat. Grabe ang pagpapala ng Diyos sa kanya. Sorry. Free breakfast lang ho yan, mga kahombre ko. Relax, ha? Hindi ho yan talagang kung ano man, no? Buffet breakfast. Normal lang naman yan, mga kahombre ko. Sa kanya lang naman ho, nagiging espesyal ang isang normal na alituntunin. At dito, dahil sa sarap na sarap po si Norman Gusgusin, mukhang na-enjoy niya talaga at naglaway siya. Grabe to! Tumulo pa laway dito sa sarap, mga kahombre ko. Kakaiba talaga to. Ngayong January, makinig lahat ng mga estudyante. Okay? Pupunta kami sa mga universidad. At bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Okay? Bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe.
Okay? O, bawat isang estudyante na mapipili namin, tatanggap ng 100,000. Oh. Hintayin nyo yan. Yan na yung inaayos ng team natin. Nakikipag-coordinate na yung team namin sa bawat university. So, sisimulan yan by the last week of January. Nagkaroon din ng isang advertisement si Gusgusin dito kung saan hinihikayat niya pa ang mga estudyante na mag-subscribe sa kanya. Hey, college student, subscribe to Mr. Caliber. Of course, to more awesome videos and to have chance. Maybe the universe will listen to you. So, Team Caliber will pay for your tuition. No mechanics, all you have to do is subscribe. Mr. Caliber. Sa dulo'y lumalabas ang totoong motibo ng kumalat muli ang isang wiretap conversation nito. Galing ito kay Fuji News, mga kahombre ko, atin nung pakinggan. Maraming university na mayroong mga estudyante na magtatapos na hindi matuloy dahil walang pera. So, ang gagawin natin, ang gagawin natin, pupunta ako na university. Bawat university na pupuntahan ko, pipili ako ng 5 students as long na subscriber ni Mr. Caliber. Oo, para pandagdag din sa ano yan. As in 100,000. So ngayon, uugong yan. Alam mo yung uugong? Uugong yan. Eh, pag nag-subscribe sa'yo lahat ng university, 20 million na estudyante yan. Oo nga, malaki-laki yun. Ay kaya na natin kumita no, ng minimum of 10 million a month sa YouTube nun. Aba, ay napakagaling mo naman! Mas malakas ka pa pala kay Mr. Beast. Palakpakan! Sa utak! Ang hibang na yan! Warrant is almost out, guys. That timber na. Oy, warantin mo mukha mo, gago. Anticipated ko na yan, bobo. O, magkano bail niyan? 10,000? Baka 5,000 nga lang eh. Si Raulo. Kinakinan to. Hindi mo ako mapagtatatakot dyan. Ano itong sinabi mo dati? Baka akala mo ang isang count ng cyber libel ang bail nun eh 200,000, isang count. Ay magbibilang ka ngayon kung ganong karaming count yun. Oh. Napakasinungaling mo talaga. Oo, akala ko ba 200,000 ang count? Ay, mali ka na naman. Hindi 10,000 o 5,000. 10,000? Baka 5,000 nga lang eh, si Raulo. Ang bail nun eh 200,000, isang count. Papaano kung yung max ang ibigay sa'yo ng prosecutor? 48,000 per count? Ay, nako! Baka biglang kainin mo yung bayag mo at magsisi ka. Bakit kasi nagkaso pa ako dito sa hinayopak na si MJ na ito? Pwede naman sanang ginatasan ko na lang din itong kupal na ito. Ayan tuloy, hindi kita tatantanan. Oo, yan ang gagawin ko sa'yo. Hanggat ongoing ang kaso mo sa akin, ikaw rin ang magbabayad niyan. Meron pang interes. Nagsimula ang issue sa isang komento ng netizen. Hindi mo masapak si Romy Diaz na kilala mo. Si attorney sabi, gusto mo paguntugin ko silang dalawa? Pumunta sila rito sa Heritage. Pag-uuntugin ko sila, promise. Hindi mo masapak si Romy Diaz, hindi nga lumalabas ng lungga niya yung hindurotot na yan. Ikaw naman? Gusto mo sumakay ka pa, sampalin ko kayong dalawa sa pagmumuka eh. Hindi nyo kaya no? Tumahimik ka na, unggoy. Ayan din ho ang ginawa niya sa akin, mga kahombre ko. Kung nakakalimutan nyo na. Di ba? Siya nagamon sa akin. Tandaan nyo yan, ha? CJ Uy, boss, tinira ka ni Makagago. Hayaan mo siya, gago yun eh. Ba't mapapasinin yun? Wala akong pakialam doon, unggoy yun. Oo, ano ka ba? Yan ang hanap buhay nun eh. Oo, yan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi kakain yun. Oo, pero duwag yun. Oo, duwag yun. Ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntaan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. Di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran ko. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media, tapos ang layo-layo mo, tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka, kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, di ba? Makaunggoy? Duwag yan. Diyos ko. Sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan eh.
Di ba? Dahil dito, nagawang mag-live at pumunta ni The King sa hotel. 11:05 10:59 10:59 PM andito ako sa may harap ng sa lobby ng Heritage Hotel dito sa Pasay. Pasabi kay Norman Mangusin, nandito ako kasi di ako makapasok sa comment section niya. Nandito ako live. Kasi sabi niya, pumunta ako dito, babasagin ang mukha ko pag uuntugin kami ni Atty. Sabi. Eh, pasabi na lang na nandito ako sa lobby, sa harap ng Heritage Hotel. Ito yung EDSA. O Norma, wag mo ko hamunin. May lisensya ako. Kahit nasan ka, kaya kita puntahan. O ito, o yan o, Heritage. Pasay. Saka na. Wag mo ko pinagtatatakot, Norman. May lisensya ako. Kahit nasaan ka, pupuntahan kita. O doon sa mga followers ni Norman Mangusin, hindi ko kaya pumunta rito. Pumunta na rin kayo. Tulungan nyo amo nyo. Tingnan nyo, o kinanam nyo. Huwag nyo ko pinag-ahamo, Norman. Parating nyo to kay Norman, ha? Okay, ina niya. Takot naman pala siya. Bye-bye! At ayan din ang ginawa ko dati, di ba? Ayaw nila akong papasukin. Bakit ganon? Yan ang problema, mga kahombre ko, di ba? Man, sabi mo, matapang ka. San Pableño to, hindi ako aatras sa mga kalokohan mo, man. Legit yan. Wala. Si Francis Leo Marcos, mga kahombre ko, ayaw akong papasukin. Ayaw akong papasukin ni Francis Leo Marcos dito. Wala akong magagawa. Ito, mga kahombre ko, kakalive niya lang actually. So I was actually expecting na nandito siya. Nakakalungkot kasi layo pa ng binyay ko, San Pablo City, Laguna, and yet, hindi ka naman humarap. Nakakalungkot yan, man. Kasi I am actually ready to face you. Bakit mo yan ginagawa sa akin, man? Di ba? Sinagot naman ni Tony Gusgusin na natutulog na siya noong mga oras na yon. Nag-video-video na hindi ko raw siya nilabas, mga alas 12. Siyempre, tulog na ako. So, nung nabalitaan ko, maghapon ko siyang hinintay dahil sinabi niya na babalik siya rito. Maliwanag yung sinabi niya, babalik ako dyan. Nya! Di ba? Hinintay ko siya maghapon. Kita niyo naman, nag-live ako from 5 o'clock in the morning hanggang alas 4 ng hapon. Pupunta ka rito gabi. Alas 12, tulog na ako. Tapos magbibidyo-video ka, sabay sibat. O ngayong alam ko, kanina pa kita hinihintay. Di ba sabi mo, babalik ka rito? Ba't ngayon biglang luneta na? Okay na inan to. Tsaungin, dala ko bayag ko. Wala kang bayag, gago. Tsaungin ko yung mukha mo eh. Tinangina mo? Kanina pa, maghapon na, hindi na ako pumunta ng mga meeting ko, tinihintay na kita eh. At sa akin naman, ang sagot niya ay ito. Pumunta raw ng BF Homes at naggangangak daw at nandoon daw ang bahay ko. Putang ina mo, ang bobo mo talaga. Bakit ka dyan sa ibang bahay pumunta? Putang na, sino ba taga dyan sa BF Homes? Ang bobo mo, puking ina mo. At dito, mga kahombre ko, nangyari rin to. Sabi niya, pupunta niya daw ako sa San Pablo. Gusto mo bilangan tayo ng araw eh. Bilangin mo, bibilangin ko. Magkikita tayo dyan sa San Pablo. Pero buburahin kita. Yan ang pangako. Buburahin kita. Bigyan mo ko 5 araw. Diyan mismo sa San Pablo, buburahin kita. Yan maganda ka na. Sinabi ko na siya, bibigyan kita 5 araw. Within 5 days, darating ako. Basta ito, promise ko sa inyo. Within 5 days, gugunawin ko si Makagago. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Tutunawin ko siya. Doon mismo sa San Pablo. Si Ogag. Di ba? At syempre, hindi ho sumipot si Norman Gusgusin. Ogag, here I come. Pablo, layo pala ng Pablo, no? Ang layo ni Pablo. Ogag, here I come. Pag sinabi kong Friday. Pero sa mga troll na katulad nyo, nangako ka na, gusto mo tuparin ko pa. Abusado ka naman.
sa huli, which mangyayari din to for sure, inamin naman ni Norman Gusgusin na nandun siya sa bahay niya na yon nung nandun ako sa subdivision niya. Actually ho, nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko ho siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious ho, nandun ako. Actually, nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan eh. Naisip ko, baka may anak din. Kumalat din ang isang GC conversation ni Gusgusin ukol sa pangyayari. Gusto na nga barilin ng isang bata ko, kaso sabi ko, wag, wow! Dito mga kahombro ko, makikita ho natin na si Norman Gusgusin ay handa hong ipaganon si The Kings. Wow! Pero ayaw niya daw. Naawa lang daw siya. Di ibig sabihin, totoo pala yung sinasabi mo about illegal. I really don't care if there is an illegal or legal. Wag ganon ha! Delikado yan! Nga pala, kanina, paggising ko bago kami kumain ni Casper, may mga pulis doon sa labas. So, inisip ko, baka sabi ko, baka andyan na yung warrant natin doon sa ating hearing na hindi na-attendan. Sabi ko, Casper, labasin na natin. So, pagdating doon, may mga pulis nga. At nagtanong pa ako, may warrant na ba ako dyan? Hindi sir, meron lang kung may problema dito. Sabi ko, ano yung problema? Pinutol ko na lang yung video dahil ayokong ipakita yung mukha ng babae. Okay? So, merong isang babae, na may boyfriend siya na daw na German. Okay? Tapos yung German, nung pag-check out nila sa hotel, dito sa Heritage, kung ilang araw silang nagsama, yung pag-check out nila, bigla na lang siya nilayasan ng German, flight na pala papuntang Germany. So kawawa naman yung kababayan natin na biktima ng ganitong love scam. Okay? So yun daw babae, walang pabasahe. So yung dalawang pulis na naka-duty, hindi ko na nakuha yung pangalan. Kasi puputulin ko na rito kasi baka mamaya mabash pa. Pero gusto kong malaman nila, ito yung mga pulis Pasay. Mababait ito mga ito. Biruin mo, napadaan lang sila, may babaeng umiiyak sa harap ng hotel. Tinanong nila kung ano problema. Nung nalaman nila, wala raw pamasahe yung babae. Wala daw kapera-pera. Iniwanan ng foreigner na German na boyfriend. Pangmerienda na lang nila. Yung natitirang pera nila, ibinigay pa doon sa babae. Ngayon, sa tayo naman ay generous, natuwa ako doon sa asal ng dalawang pulis na yun. Biruin mo, sarili mong pera. Ibibigay mo pa doon sa hindi kilala na nangangailangan ng tulong. Iyan ang kapulisan na hinahanap natin. Yan ang kapulisan na pwedeng you can count and rely on. A police that could dare to match the iron and principle of the world without losing our essential humanity. Mabuhay kayo, dalawang pulis Pasay. Ikinararangal ko kayo. Kaya ang ginawa ko naman, bilang ako, binigyan ko sila ng 4 na doble nung binigay nila doon sa babae. Magkano binigay mo? 500. So dahil mabait ng dalawang pulis na to, nagbigay ng 500, ibabalik ko ng 4 times fold. Members of the PNP, like all public officials, are generally prohibited from accepting gifts, especially those of significant values, or given exchange for a favor. This is mandated by law, such as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 3019, and the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, RA 6713. So, maaari dito mga kahombre ko dahil nanggaling ho sa mismong bunganga ni Norman Gusgusin na makasuhan din ang mga pulis na ito.
Kasi sinasabi ni Norman Gusgusin na binigyan niya ito ng pera. Nakakalungkot, pero mukhang meron na naman ng ibang tao ang madadamay sa istorya na ito. So yon mga kahombre ko, no? Alam ko na may mga umuugong na issue ngayon tungkol sa mga lumalaban kay Gusgusin. Gusto ko lang pagtuunan ng pansin ito once and for all. Dito sa social media, hindi maikakaila na marami po ang nagvo-volunteer ng legal or otherwise. And tayo, tulad ng sinabi ko ng paulit-ulit, hindi natin yan i-gatekeep mga kahombre ko. Gatasan nyo hanggat kaya nyo. Basta choose your side wisely. Pero kung meron akong i-assure sa inyo, ito yon. Lahat ng tulong, lalo na patungkol sa mga legalidad, lahat yan ay dumadaan sa aking legal team, mga kahombre ko. And when I say legal team, Gusgusin, pakinggan mo ito ha. Yung legal team na engaged sa akin. Okay? At yun ay yung mga naka-retainer sa akin at may mga contract of services ako. Ayun ho ang tunay na legal team. Kaya yung bago mong inilagay ngayon na abogadong peke ni MG, which yon ang itinitulo mo sa latest video mo, delikado ka dyan. Kasi fake accusation na naman, pasok na pasok sa cyber libel. Patay ka na naman yan. Kasi wala ka naman patunay na meron akong kasulatan, may kontrata ako at naka-retainer ako sa nasabi mong abogado. Delikado yan, Norman Gusgusin. Dapat gumagamit ka ng utak, hindi puro puso, ha? Mali ang iyong galaw. Naku po, oo. Ikaw naman, Norman Gusgusin. Aba, kumuha ka naman, di ba, ng lehitimong abogado? So, dapat may idea ka kung paano nagwo-work ang sistema. Huwag kang nagbibintang na pwede kang gumawa ng legal team around social media. Kung ikaw nakagawa ng legal team sa imahinasyon mo, ikaw lang yun. Ang legal team ko ho, mga kahombre ko, ay hindi based sa social media. Masyado kang excited sa ating upcoming hearings. Doon mo na makikita. May sorpresa ako sa iyo sa korte. Pag nakita mong lehitimo ang aking mga abogado, ihi ka sa salwal niyan. Oo! Ayan ang totoong sorpresa na dapat mong ma-witness. Hindi natin maikakaila na ang isa sa ating nakasama ay kumakaharap sa krisis. Yung taong pinakasentro ng isyung ginagawa ni Mangusing ngayon, she volunteered legal advice. Ang magagarantiya ko sa inyo, lahat ng mga naging legal advices sa akin patungkol sa mga legal na aking kinakaharap ay dumadaan sa aking legal team. Mga kahombre ko, nakakalimutan nyo na ba? We are here for complete awareness. At tulad na lagi kong sinasabi, tayo po ay dapat mag-focus sa iisa lamang natin na pakay. At yun ay ang magbigay ng katarungan sa mga tao na nabulastog di umano ng tao na ito. Mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan. Ang focus ay sa isang tao lang. Yan si Norman Gusgusin ay kilalang kilala. Nabanggit ng banggit na kung sino-sinong mga pangalan. Bakit niya ito ginagawa? Para i-divert ang focus nating lahat. Ay, hindi uubra sa akin yan, Norman Gusgusin. Kasi dito, sa mundo namin, ang mga kahombre ko, durog na durog ka talaga. Kasi ang focus namin ay sa'yo lang. Ano ba naman kasing nangyari sa inyo sa mundong binuksan ko, mga kahombre ko? Nawala lang ako, nagkagulo-gulo na ho ang sitwasyon. Huwag niyong kakalimutan,
Ang laban na ito ay laban ni Makagago, what's up man? At laban ng mga tao na lumapit sa akin na naargabyado di umano nito. Yung iba ho na naa-affiliate, wala ho yung kinalaman sa laban ni Makagago, what's up man? Kahit kailan sa karir ni Makagago, what's up man? Hindi yan nagpatulong kahit kaninong influencer. Kung totoong kilala niyo ko, yan yon mga kahombre ko. You know the rules. Come on, man. Di ba? Pero mga kahombre ko, dahil sa journey na to, may mga naging kaibigan na rin tayo mga influencers. Pero syempre, mga kahombre ko, tayo ay nag-iisa pa rin sa laban na ito. Kasama ang aking mga kahombre. Huwag kayong mag-alala. I am back. Papabaitin na naman natin si Norman Gusgusin. At talagang pagbabayaran mo lahat ng kasinungalingan at kabulastugan mo. Sa ayaw at sa gusto mo, Norman Gusgusin, makikita ng mga tao lahat. At marami pa po akong ilalabas. Relax! Dahil ito na ang Season 3. Mangyayari na ang lahat. Mga kahombre ko, nabanata na natin sa LTO, wala nang lisensya. Wala nang kredibilidad. Sa laban na ito, malalaman naman natin yung cybercrime. Pangapat, papasukin natin ang NBI World. Tingnan natin kung totoo din ang mga pinagsasabi niya. Panglima, mga kahombre ko, at para sa'yo, Norman Gusgusin, make sure na lahat ng documents mo ay lehitimo. Kasi literal na ipapacheck namin lahat yan. At i-question namin yan. Hindi pa tapos ang laban, Norman Gusgusin. Hindi lang sa korte, pati dito, pati sa social media, pati sa pribado. Talagang halo-halo yan. Durog na durog talaga. Ha? Yan ang laban ngayon 2026. Abangan nyo lahat mga kahombre ko. Huwag kalimutan, huwag tayong magpapatinan kahit kanino. Walang good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.